Ganti nga ba ng Diyos ito? Kasi after ng Golden Globe Awards, God, creator of the universe, zero mention. No surprise in this godless town. ito yung nangyari 2 days after. Ganti nga ba ng Panginoon talaga ito? O coincidence lang? Kasi after that awards, wala pang 48 hours, ito na yung nangyari. Actually, sabi ng iba, kinabukasan nga lang daw po nung LA, at matindi na yung naging sunog na tinatawag na Palisades wildfire. Napakalang sunog at napakalawak na disaster. Even celebrities, kung kilala nyo si Kim Kardashian at si Paris Hilton, yung mga mansion nila ay nasunog. Marami kasing nagpo-post, mga video creator, na dahil sa ginawa ng stand-up comedian na to or host, dahil nga pagmamak kay Lord at saka sa panggagaya po doon sa itsura ng mga priest. That just gave me an idea. You're gonna love this. You will be popular. Dahil nga nung sinabi niya, God is zero mention sa taon na yon, hindi na kapanipaniwala dahil godless town nga daw po yun. No surprise in this godless town. Pero hindi magandang biro na imak natin ang Panginoon o isama yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alam natin yan nakalagay sa Bible. Hindi na po bago sa atin na ginaganyan ng Panginoon. Kahit alam po natin na hindi dapat ganyanin ang pangalan ng Panginoon. Pero sa mga first world country, kinikilala nila ang Panginoon, pero hindi nila kinikilala si Jesus. Yun yung mga antichrist. Pero yung mga communist country talaga, mga atheist na, biruin nyo po, godless town na ang tawag. Hindi na kinikilala ang Panginoon o ang Diyos sa Biblia. Kasi nga tayo nasa huling panahon na, at ang mga tao ay gagawa ng mga kalapastanganan laban sa Panginoon at gagawing biro ang lahat. Kahit alam nila na hindi karapat-dapat, kasalanan gawin yon sa harapan ng Panginoon. Kailangan po nating igalang ang Panginoon kasi ito ang pagpapala sa bawat nasyon. Ang sabi ng Psalms chapter 33 verse 12 hanggang 22, Blessed is the nation whose God is the Lord, and the people whom He hath chosen for His own inheritance. The Lord looketh from heaven, He beholdeth all the sons of men. Alam nyo naman na tayo nabubuhay na sa mga propesiya, kaya yung iba, ito ay kinukonek sa mga prophecy po nakalagay po sa Bible. Kasi yung mga bagay po na yan ay hindi na po nakakagulat. May mangyayaring ganyan talagang disaster. Every year po yan mga kapatid. Sabi ng Luke, there will be great earthquakes, famines, pestilences, and fearful events. Kasama po yan sa fearful events, yung mga nangyaring sunog po na yan sa ibang bansa. At ikagugulat mo dahil merong magaganap na matinding sunog sa huling panahon. Revelation chapter 13 verse 13, And it performed great signs, even causing fire to come down from heaven to the earth in full view of the people. Ito yung dalawang witness na lalabas sa huling panahon. At ito'y tinitingnan ng ibang mga tao na tayo ay nasa tribulation period na. Actually, hindi lang yan kasi meron pang 7 seals, 7 bowls, and 7 trumpets. At maraming sunog magaganap po sa mundo kapag nangyari po iyan. Kaya hindi katakataka mga kapatid na merong maganap na sunog po sa mga ilang parte ng mundo. Pero sinasabi ng biblical prophecy, hindi lang po isang country ang makakaranas, kundi maraming bansa. Kasi po, all over the world, mangyayari po yung matinding sunog. Katiting pa lang po yung nangyayari na yan. At hindi yan yung sinasabi ng Bible na mangyayari po sa huling panahon. Kaya nga po lahat ng nagiging trending ngayon ay kinukonek sa biblical prophecy o sa end times, second coming, rapture. Totoo po niyan, normal lang po yung nangyayari na yan. Oo, marami pong lumalapastangan ngayon sa pangalan ng Panginoon. Pero it doesn't mean na walang gagawin ng Panginoon. May kapanahunan ang mga tumataliwas sa Panginoon, even kumakalaban sa Panginoon. At yung mga naganap po na yan ay pwede kang mag-conclude na yan ay consequences o pwede ka rin mag-conclude na yan ay normal lang. Ito pa isang kakagulat mo kapatid, dahil sa dami po ng nasunugan sa LA, merong isang bahay na titira
na nasa gitna na hindi man lang nasunog. Kung papansinin nyo at uunawain nyo yung interview sa kanya, siya po ay Christian. Hindi tayo masaya dahil maraming nasunugang ibang tao. May dahilan ng Panginoon kung bakit naganap ang mga bagay na yan. Pinahintulot niya yan kasi para meron tayong makuhang aral. Mawawala po ang trending na ito, mawawala ang news na ito. Pero gusto kong maunawaan mo na may pinapasabi ang Panginoon. 1 John 5 verse 11. At ito ang patotoo ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang sino mang nasa kanyang anak ay may buhay na walang hanggan. Ang aral dito, do not use the name of the Lord in vain. Pangalawa, tayo ay nasa huling panahon na at anumang nangyayari po sa mundo natin ay merong dahilan. Kapatid, bago mo i-skip, end, sabayan nyo muna ako. Kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior, pikit mo yung mata mo, sabihin mo, Panginoon, salamat po sa ginawa nyo. Meron Diyos nagkatawang tao dahil sa dakilang pag-ibig ninyo. At kung bakit may napako na Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo ay gumaling at maligtas sa tiyak na kapahamakan. I accept you, Jesus, as Lord and my Savior. Tulungan nyo po ako, Panginoon, na makapanumbalik sa kalooban ninyo, talikuran ng aking mga kasalanan at makapagtagumpay sa lahat ng temptations. Sino man po ang may karamdaman, patuloy nyo pong pagalingin, Panginoon. Sino man po ang pinapahirapan ng kaaway, ay patuloy nyong palayain. Panginoon, pasiyahin nyo po kami habang nagpapatuloy, Panginoon, at ang inyong mga salita ang aming panghawakan. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Comment down below. Amen. Gusto ko ring malaman mo, kapatid, na mahal ka ni Lord. Share mo yung video na ito, share mo sa ibang tao para mas maunawaan nila kung ano yung nangyayari at nagaganap sa huling panahon. Salamat, kapatid. I hope meron ka natutunan at lumalim ang iyong pananampalataya sa Panginoon. God bless you. Sa mga nakarating po sa huling part ng video ito, salamat uli. Follow ka kung agree ka. Nakakarating ka sa TikTok, YouTube, Facebook. God bless you, kapatid. Ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless.